Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 3 na after ko nga malinisan sa gasolina at medyo mababad itong valve cover ni customer. Ito na mga boss, kung makikita nyo, pinabira ko yan ng pressure washer para yung mga kumapit na dumi at yung mga taitay ng daga matanggal. Kahit kasi nahugasan ko na ito ng gasolina, nangingibabaw pa rin yung amoy ng tae ng daga. Kaya ito na, kung makikita nyo, pinalinis ko na yan ginamitan ng pressure washer. Ulitin ko lang mga boss na ang naging problema nga ni customer, nasa biyahe siya nang makakita siya ng may lumalabas na usok dito sa hood. Tapos dito naman sa dashboard niya, lumabas nga yung sign na nag-overheat na nga itong makina niya. At dahil nga sa lakas ng pressure ng pagkaka-overheat dito sa makina ni customer, yung radiator niya pumutok na rin. Yung ibabaw mga boss umangat. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, siyempre pag sobrang overheat yung makina mo, ang mangyayari, makakaramdam ka talaga ng pagbagal ng hatak ng sasakyan, pagpalya ng makina, makakarinig ka pa ng ingay, ganun ang mga maranasan mo. Pero hindi ibig sabihin, nasira na agad yung makina mo at kailangan na siyang itap overhaul or i-overhaul. Na kung ganyan nga magiging hatol ng titingin ng makina mo, pwede ka namang kumuha ng iba pang opinyon sa ibang mekaniko para hindi ka mapagastos ng malaki. Gaya nito mga boss, nang ma-check up ko itong makina ni customer, malakas yung tagas ng langis niya dito sa valve cover. At nang makita ko nga, dito nang gagaling sa gasket yung tagas ng langis. Kaya kung makikita nyo, ito na yung bagong gasket, inilagay ko na yan. Nakita nyo naman siguro yung tinanggal kong lumang gasket, di ba? Putol-putol na. At dahil sa may mga mancha na itong valve cover ni customer, hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, niliha ko yan. Para kasing binukbuk itong ibabaw ng valve cover ni customer, tapos yung mancha na kumapit sa kanya, hindi siya matanggal, kaya niliha ko. Dahil nga sa kung makikita nyo ng actual itong valve cover ni customer, marami na siyang gas-gas, tapos may mga mancha pa. Kaya nga na-recommend ko dito sa may-ari na para hindi naman pangit tignan itong valve cover mo, pinturahan ko na lang yan ng flat black na sinang-ayunan niya naman. Sa pagpintura naman na ginawa ko mga boss, 3 patong lang yan. At habang pinatutuyo ko yan, dito sa cylinder head mga boss, yung pagpapatungan ko ng valve cover, kita nyo diba, nilinisan ko na rin yan para sigurado ako na hindi siya magkaroon ng tagas ng langis pag inilagay ko na nga itong valve cover niya. At dahil nga sa matagal na rin itong spark plug ni customer, tapos meron ng palya dito sa makina, syempre yung spark plug, kailangan ko na yung palitan. Unang-una, yung nakalagay lang naman na spark plug dito, yung ordinary. Kaya kung palitan ko man ng bago itong spark plug niya, hindi naman gaano mabigat sa bulsa yon. Dito kasi sa ginagawa ko, sinisigurado ko, ayoko nung advance mag-isip na porket nagkaroon ng palya, tapos tumagas ang langis, tapos umingay ang makina. Nasasabihin ko agad, nako, top overhaul na yan, nako, overhaul na yan. Maganda mga boss, i-check nyo muna maigi. Gaya nito, tingnan nyo yung spark plug nyo, ang layo na nung gap niya, ang laki na. Kaya talagang magkakaroon na ito ng pagpalya. Dahil nga yung gap ng spark plug, bukod sa malaki na, pudpud na rin yung pinaka-electrode niya. Kaya nga mangyayari talaga niyan, magkakaroon ito ng pagpalya sa makina. Kasi minsan mga boss, yung ibang gumagawa, dyan nagbe-base eh. Kapag nag-overheat yung makina mo, tapos nakitaan nila ng, yan katulad dito, may langis o. Tatakutin ka na yan, sasabihin sa'yo, bumigay na yung valve seal. Or yung piston ring mo, naputol siya, kaya nabasa na ng langis yan. No! Sa gasket lang yan. Kaya basa ng langis, ito pinaka-body ng spark plug mo. Pag ang nabasa ng langis, yung electrode, or ibig kong sabihin nyo, nag-i-spark dito sa dulo ng spark plug, ayun. Pwede nga ang panggalingan nun sa valve seal, o kaya naman sa piston ring. Pero pag yung body lang ng spark plug mo ang nababasa, pwede nga ang panggalingan nun yung oil seal ng spark plug or yung gasket nga. Gaya nitong ginagawa ko. Nakita nyo naman yung body ng spark plug, di ba? Basa siya ng langis. Pero yung electrode mismo or yung nag-i-spark dito sa spark plug, hindi man basa ng langis. Kaya kailangan lang ito palitan ng gasket. Alam nyo mga boss, kaya ko ito nasasabi. Kasi nga, mga naikwento sa akin yan ng customer. Tapos iimbestigahan ko sila. Paano naging valve sila naging problema or piston ring? Nabasa ba yung pinaka-electrode ng spark plug mo or hindi? Sabi niya, hindi naman, yung body lang. Tapos yung type ng makina niya, meron siyang spark plug oil seal. Na kung tutuusin, hindi naman talaga top overhaul ang gagawin doon. Tatanggalin mo lang itong valve cover, tsaka mo ngayon papalitan siya ng oil seal ng spark plug. Balik na ako sa trabaho mga boss. Naikwento ko lang naman sa inyo yung nagiging experience ko sa mga kwento ng customer. Para nga ma-share ko na rin sa inyo yung mga naging karanasan nila.
At dahil nga sa nagkaroon ito ng check engine, tapos siniscan ko yan, ang lumabas nga itong oxygen sensor niya, bank 1, kaya kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng box lens number 22 para matanggal ko itong oxygen sensor niya. Hindi para palitan ko yan mga boss, kundi para linisan lang naman. Ngayon kung lalabas pa rin yung check engine after ko malinisan itong oxygen sensor niya, syempre, recommend for replacement na yan. Sa paglinis naman itong oxygen sensor mga boss, nakikita nyo naman di ba? Ini-sprayan ko lang yan hanggang sa yung mga kumapit na dumi dito sa oxygen sensor, pati mga carbon niya, matanggal. Alam nyo mga boss, dito sa mga sinasabi ko, hindi para manira ako ng mekaniko, kung hindi para maging aware kayo sa mga nilalapitan nyo ng mekaniko. Kasi dyan nagsisimula yung malaking gastusin nyo sa mga maling hatol. At kaya ko naman patunayan dahil nga sa meron akong mga video na napanood nyo. Unang-una, hindi ko naman nilalahat at wala naman akong pinapangalanan. Kaya lang talagang may taong gawain niya kaya nasasaktan yun, nagsasalita sa akin ng masama. O, siya na yun. At kung hindi ka naman mekaniko pero nasasaktan ka sa mga sinasabi ko, di ba nga magkauri kayo, masasaktan ka rin talaga. Sabi nga, yung masama, tumatakbo siya kahit hindi mo siya hinahabol. Bakit? Guilty kasi. Tama na nga mga boss, balik na nga ako dito sa ginagawa ko. May meron kasi dito Biro mo, top overhaul na daw dapat ang ginagawa ko dito sa makina. Marunong pa sa akin. At dahil nga sa malinis na itong oxygen sensor, ganun lang din mga boss kung paano nyo tinanggal itong oxygen sensor. Pag ibinalik nyo siya, same na same lang naman. Siyempre, kung pakaliwa yung pagtanggal mo nitong oxygen sensor, nung tinanggal mo, pakanan naman sa paghigpit pag ikinabit mo na itong oxygen sensor. Dito nga ang location niyan sa exhaust manifold niya. At pag naipakapit nyo na nga itong oxygen sensor sa thread niya, pwede nyo na ngayong gamitan niya ng box lens na number 22 para maipinar nyo na yung higpit. Tandaan nyo mga boss, kung magpapalit kayo ng oxygen sensor, importante na yung makina malamig para hindi kayo mapaso. Lalo na't ganitong klase yung sasakyan mo. Kita nyo naman, di ba, yung pwesto ng oxygen sensor, masikip. At dahil nga sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa oxygen sensor, kukuha naman ako ngayon ng basahan, pupunasan ko itong cover ng exhaust manifold. Dito kasi banda yung malakas ng pagtagas ng langis mula dito sa valve cover gasket. Yun nga ay dahil sa pagkaka-overheat. Lalong lumakas yung tagas ng langis dito sa valve cover gasket niya. Dahil nga itong valve cover gasket, syempre nag-overheat ng matindi yan. Parang tumigas itong gasket niya Kaya lalong lumakas yung pagtagas ng langis. Pero sa nakita ko mga boss, dati na itong may tagas at may problema nga dito sa gasket niya. Ayaw ko naman kasing takutin pa itong customer para lumaki lang yung trabaho. Kaya sinabi ko sa kanya yung totoo na dati na itong may tagas, lumakas lang yung tagas ng langis niyan dahil nga sa pagkaka-overheat. At kung makikita nyo, nailagay ko na yung cover, dito naman tayo sa socket wire ng oxygen sensor. I-connect nyo na yan. Tapos, ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na itong wire ng oxygen sensor dapat ilagay nyo yan dito sa holder nya. Kasi pag dumikit yan dito sa exhaust manifold, sunog yung wire, yari, palit ka ng oxygen sensor. Medyo mahal din yan. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, pati dito sa cover ng exhaust manifold, nalagay ko na rin yung mga bolt nya. Dito naman tayo ngayon sa valve cover. Para sa akin kasi mga boss, at sigurado, bago ko ilagay itong valve cover kasama na nga itong gasket nya, papahiran ko yan ng beta gray. Maganda na kasi yung naninigurado tayo pag gumagawa. Para nga hindi siya magkaroon ng tagas ng langis dito sa gasket. Pero hindi ko naman kayo pinipilit na pahiran nyo ng beta gray itong gasket nyo. Diskarte nyo pa rin yan, kayo ang masusunod. At sa pagpahid naman ng beta gray mga boss, hindi naman kailangan makapal na makapal kahit na kaunti lang. Tapos pag okay na siya, napahiran nyo na nga itong gasket ng beta gray, pwede nyo na ngayon ilagay itong valve cover nyo. Siyempre naman, pag inilagay mo itong valve cover mo, siguraduhin mo na maayos yung pagkakalapat niyan at silipin mo yung gasket kasi minsan yung gasket bumibitaw siya dito sa valve cover. At kung sa palagay mo okay naman, walang problema, o pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt dito sa gitna na number 10. Ayan yung nilagay ko mga boss, 2 yan. Tapos yung nut dito sa magkabilang dulo ng gilid. Ayan o, yan, yung 2 nut na yan, ilagay nyo na rin. Tapos, isunod mo na ngayon itong mga bolt na number 10 dito sa paligid niya ng valve cover mo. Ito, di ba mga boss, napakadali lang naman. Mas mahirap pa nga magsalita Pero sa paggawa, kung makikita nyo mga boss, madali lang At kung naipakapit nyo na yung bolt and nut dito nga sa valve cover, di ba?
Sa paghigpit naman ng mga tornilyo na gagawin nyo dito sa valve cover, kung pwede, pakross lang muna yung gawin nyo. Kumbaga, laktaw-laktaw. Sa final na ng paghigpit nyo gagawin yung sunod-sunod na. Pero pag sa umpisa pa lang, laktaw-laktaw para maganda yung pagkakalapat nitong gasket nga niya dito sa cylinder head. Actually mga boss, pag ako naghihigpit, lalo na't marami yung tornilyo dito sa valve cover, hindi yan isang banatan lang. Unay, higpitan ko yan. Dahan-dahan lang muna. Pag medyo humigpit na siya, magsisimula ulit ako sa umpisa. Ganon. Hanggang sa mai-final ko na nga yung paghigpit. Ginagawa ko yon para sigurado akong pantay yung pagkakahigpit ko ng mga tornilyo dito sa valve cover. At pag okay na, pwede nyo na ngayon ilagay itong 4 na ignition coil. Itusok nyo na yan dito sa spark plug. Siyempre naman mga boss, siguraduhin yung lumapat ng maayos yan pag inilagay nyo nga dito sa valve cover nyo. Kaya lang, nakakatatlong tigil na ako mga boss dahil nga sa lumakas na naman itong ulan. Ayan, grabe, lumakas na naman. Kaya ang gagawin ko dyan, takbo na naman ako dito sa tindahan, ibaba ko itong hood. Yan ang buhay ni dirt mechanic. Pag mainit, sisilong ka. Kapag umuulan, sisilong ka din. Siyempre, takbo. Papatilain ko lang muna itong ulan. Tapos, back to work ulit tayo, back to work. Tumigil yung ulan. Pwede ko na ngayon ilagay itong bawat bolt ng ignition coil. Number 10 yung bawat bolt na ilalagay nyo nga dito sa ignition coil. Ipakapit nyo muna yan dito sa Ala, grabe yung kulog. Tumigil nga yung ulan, kaya lang kumulog naman. Balik ulit ako sa trabaho mga boss. After nyo nga mailagay na yung 4 na bolt dito nga sa bawat ignition coil, pwede nyo nang higpitan yan gamit nga yung backstress nyo number 10. At pag okay na, pwede nyo na ngayon ibalik itong dalawang hose dito nga sa valve cover nya. Ayan o, yung ilalagay ko mga boss, yan yung unang hose. At syempre naman, pag nailagay nyo na itong dalawang hose dito sa valve cover, huwag nyo kalimutang ilagay yung clamp nyan. Ayun kasi yung iipit dito sa hose para wala siyang singaw. Pag nailagay nyo na yung clamp nyan, dito ka naman ngayon sa pangalawang hose mo, ilagay mo na rin yan dito sa valve cover. Gaya nga ng sinabi ko, yung clamp, huwag nyo kalimutang ilagay. At dahil nga sa may kalumaan na rin itong mga host mga boss, iniingatan ko yan sa paglagay para hindi na mapagastos pa si customer. Muli dahil sa mahaba itong video, pasensya muna, pakiabangan sa part 4 at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At sana lang mga boss, gaya ng lagi kong sinasabi, sana nakakakuha kayo ng idea. Nang sa ganun, pag nagpagawa kayo, alam nyo na yon. Happy holiday sa inyong lahat. God bless.